Kinumpirma nga po noong nakaraan na gagawa ang Dallas Mavericks ng trade ngayong season para maisaayos muli ang kasalukuyang lineup. Kahit man nagagawa nilang manalo sa nakalipas na laban at nakakaangat sa standings sa pagkakaroon ng mga impressive wins laban sa mas mga legit na contender, wala pa rin naman sa kanilang makakapigil na gumawa ng trade. Mas gusto nga ng front office ng Mavericks gumawa ng bagong lineup para sa kanilang rookie na si Cooper Flagg. Pero ayon sa naging pahayag ng isang insider, tutol o kontra nga dito si Anthony Davis sa ganitong klaseng plano ng Dallas matapos itong makipag-usap ng personal sa front office at sabihin na kailangan muna nga ng kanilang team hintayin ang pagbabalik ni Kyrie Irving bago gumawa ng malaking pagbabago. Napakalaki pa rin ang kanyang tiwala sa kasalukuyang lineup na kakayanin nila mag-compete sa Western Conference basta't healthy ang lahat sa kanilang mga manlalaro. As of now, sila nga sana ang pinakapaborito sa West, sadyang nadadali lamang ng injury. Samantala, simula nga sa pagiging number 2 ng Los Angeles Lakers sa West, nasa number 5 na nga ito ngayon sa kabila ng pagkatalo nitong nakaraan na sinundan pa ng pagkapanalo na ngayong araw ng San Antonio laban sa OKC. Pababa nga ng pababa ang pwesto ng Lakers sa standings na hindi magandang sinyales para sa team. Maliban dyan, unti-unti na rin namang nakikita ng ibang mga kupunan ang pinakakahinaan ng lineup. Kaya walang ibang choice ang team kundi gumawa ng trade. Base sa nakalat na impormasyon ng isang insider, plano ng team owner ng bagong team owner na gumawa ng trade sa susunod na buwan. Though puro maliliit lamang ang mga gagawin, hindi nga sila gagawa ng blockbuster trade at makakasira sa nabuong chemistry ng team. Ihahanda na lang naman nila ang ganitong klaseng trade sa darating na off-season kapag bumuo sila ng bagong lineup na papalibot kay LeBron James at Luka Doncic. Sa kabilang banda, dalawang team na lang naman ang natitira sa NBA Cup. Matapos talunin ng New York Knicks ang Orlando at ma-upset ng San Antonio ang defending champ sa semis, kaya silang dalawa ang inaasahang maglalaban sa finals ng NBA Cup. At kahit man non-bearing ang record na ito, sa kanilang magiging bakbakan expected na magiging dikit ito lalo pat napakalaking pera at papremyo ang nakataya. Sa katunayan, bago pa magsimula ang laban, halos pareho nga silang may tsansang manalo sa kanilang laro, sadyang mas kaunti lamang ang kalamangan dito ng Spurs since mas malaki ang hawak nilang momentum matapos patumbahin ng defending champion. Pero hindi rin naman sila pwedeng maliitin ng Knicks dahil isa rin naman ito sa pinakamalakas na kupunan ngayon sa NBA sa pagkakaroon ng napakalalim na lineup, kaya maaaring ang matalo dito ang San Antonio Spurs kung mamalasin man. As of now, paborito ang Spurs na manalo pero hindi pa rin naman sila nakakasigurado dahil ang New York Knicks nga ay tinik sa Eastern Conference.